Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon, kaya samahan nyo ko guys. Let's go! Sa mainit na isyu kahapon, yung statement ng Pangulo na bago matapos yung kanyang administrasyon, Nelson, ay ang kanyang pangako ay wala nang magugutom na Pilipino, Kong. Ba, tama naman yun din. Ayun. Sino bang leader naman ang hayaan niyang magutom ang kanyang mga mamamayan at pinaglilingkuran? Yan naman ang pinakauna. Alam mo naman ang declared policy ng ating saligang batas din. Pananagutan ng Estado, pagyamanin, alagaan, sinupin, itanyag ang lahat ng mamamayang Pilipino. Ito yung declared policy ng ating Estado dyan. Ayan din po ang paninindigan ko at nabanggit natin kahapon, Kong. Pero nahihirapan po kasi akong kumbinsihin si Nelson, Kong. Ang sabi ni Nelson, paano gagawin, di ba? Opo, andyan na niya, pero mukhang wala daw po atang nailatag na plano kung paano naman may sasakatuparan. Kayo naman maghintay-hintay naman kayo ng konti. Mainipin ka kasi naman, Nelson. Kung titignan mo naman kasi ang kapabayaan na nangyari naman sa sektor ng agrikultura din, Nelson, hindi naman talaga biro-biro. Dahil yung structural problem, may tinatawag ng second generation problems na talagang namunga na ng katakot-takot na kasipayuan sa ating mga magsasaka. Pero kailangan natin pagtulong-tulungan dyan. Kasi ang sinasabi kong mga structural problem dyan, pag tinignan mo kasi, alam mo dyan, ako naman naman bona fiding farmer, alam nyo naman yun. Ang palagi kasing nasa isip natin, may kanya-kanya tayong sukat ng lupa. Totoo po yan. Natatamnan natin. Dapat sana, yung polisiya ngayon ng pamahalaan, kung talagang riripasuhin natin, kailangan matansya natin yung mga kalupaan na dedicated halimbawa sa palay. Kailangan integrated ang approach dyan. Pagdating sa mga staple food, halimbawa yung pagkukunan ng bigas, dakip natin yung mga lugar. Halimbawa, Mindoro, Tarlac, halimbawa, at saka Bulacan, Pampanga. Nueva Ecija. Tapos kung nga sibuyas, bawang, Nueva Ecija. Ang ibig sabihin natin nun, integrated. Para sa ganun, yung approach ay maramihan. Kasi kung kanya-kanya, magtatanim ng konting palay dito, konti doon, konti doon. Hindi natin ma-harness, hindi natin ma-integrate yung buong potensyal. Lahat tayo mangangailangan ng tubig, lahat tayo mangangailangan. Pero kung malakihan na yung approach, yung productivity tataas. Ano, no? Sa matagal na panahon, ang ating sakahan ay maliliit. Kasi ang polisiya natin, agrarian reform tayo. Kailangan paghati-hatiin natin ang lupa. So, yung pagkakahati-hati na yun, nagiging negatibo ang epekto Kasi kanya-kanya, tapos magtatanim ng kung ano itong isa, magtatanim ng ganito, nagkasabay ng pagtatanim, biglang dumami, wala rin kinita. Pagkatas papasok pa yung mga walang hiyang mga trader dyan. Hoarders. Mga hoarders na nung isang araw pinipilit namin tukuyin. Nag-ano para kami naghahanapan ng karayom sa dayami. Sampul ng dayami po. Pero alam naman nila na nagtataguan lang sila Nagtataguan lang. Parang nga pong napaglalangan ng mga yun ang kongreso ko Sabi ko, alam mo, Mr. Chair, sabi ko, pinaglululoko tayo ng mga tao. Ayun, ang tamang... Alam mo, sabi ko dun sa BPI, Bureau of Plant Industry. makwento ko lang sa BPI, wala namang kung isang departamento sa inyo o sa section na talagang tinitingnan niya, minomonitor niya, real time, kung ilan ang supply natin ng sibuyas. Kasi kung hindi mo alam, halimbawa, as we speak today, alam mo ba kung ano yung stock inventory ng ating bansa sa sibuyas? Wala yan. Pasintabi na po sa inyo kako, Madam na taga-Philippine Statistics Authority. Taga-PSA naman, Ang palagi po niyong sinasabi, ang inyong patakaran ay nanggaling pa sa United Nations. Bakit palagi niyo sinasabi ang United Nations na para bang kapag ang pasabi ay galing sa United Nations. Yun ang buong katotohanan. Kahit na ano pang klaseng estimate yung ginawa ninyo, kinakailangan naming lunukin yan nang walang pasubali, nang walang tanong-tanong.
Halimbawa, ito, galing po sa inyo ngayon, itinatanggi po ninyo. Isipin mo ako, dalawang taon na magkasunod. Nakalagay po rito ang ating sufficiency level, 120%. Kahit nakako grade 2 pong mag-aaral. Naintindihan niya, kapag labis-labis pa sa 100% ang supply, kahit kailan hindi tayo magkukulang. Opo. Pasensya ka na ako, ganun lang po ang maabot ng aking isip Kung mas mataas po ang isip ninyo tungkol dyan, na yung 120% ang ibig sabihin kulang pa, wala na akong magagawa sa inyo. Ayoko na ako sumama pa dito sa pagdinig na ito. Pero kung hindi nyo sa ulado, kung hindi nyo dakip ang supply, every time, hindi mo alam kung kailan tayo mag-i-import. Totoo. Di ba? Hindi mo na alam ang timing kung kailan ka mag-i-import, hindi mo pa alam kung ilan ang i-importahin mo. Nagkakaya tayo nagkaka-loko-loko dito. Pagkatapos, ang estimate pa ninyo, pinalalaki nyo pa yung demand. Ayun, opo. Isipin mo ka kailangan ito. Bakit ang base period mo 114 million? Wala pa tayong 114 million 110 pa nga lang tayo, kasama pa mga sanggol. Ibig mo sabihin ka yung mga sanggol kumakain na ng sibuyas? Hindi na sanggol Siguro mga bata, siguro hanggang 7 taon, siguro hindi pa dapat kumain ng sibuyas yan. Ni halos ayaw nga nun, Kong. Alisin mo yun. Pinalalaki nila, deliberately, yung demand para sa sa pagkwenta nila, kailangan nating mag-import. Yun, importasyon ng sukdulan. Mag-import sila, pero yung pagbibigay nila ng import permit, hindi natin alam kung ilang bilang ng import permit ang binigay. Kung gaano. Pagkatapos, hindi nila tinitingnan yung mga bodega at cold storage na nandyan nakatago lahat. Walang inventaryo pa ng cold storage. Walang inventaryo kasi kapag ini-inventaryo mo yan, per hour, pati yung disposition niya per hour, meron tayong suma total, may balance tayo, pagkatapos titingnan mo yung record ng BOC, kung ilan ang dumating na sibuyas, madali mong kwentahin yan Ang katiro nila kasi kung hindi ho namin pwedeng puntahan kasi private storage po pala yan. Wala tayong palang kapangyarihan kong na inspeksyonin kapag private storage sinabi pala. niya yan. Narinig ko Sabi ko, ibig mo sabihin ka ako, hindi mo alam ka ako yung Presidential Decree 1433? Medyo alam ko naman po yun Alam mo pala Bakit sasabihin mo wala kang kapangyarihan para tingnan mo lahat? Pati ka ako plantasyon, pati area, pati ka ako storage and cold facilities, pwede mong puntahan. Yun, basahin mo ako, alam mo ba ako yung section 10 ng 1433? Parang hindi ko po. Inisip po niya, Dapat ka ako memorize mo yan, akong tungkulin mo Yan ang kapangyarihan niya gagamitin, yung NFD, alam mo? Ngayon ko lang po narinig ang NFD, Hindi mo alam ka akong NFD, gusto mo. Paano mo ako makakalculate ang demand kung hindi mo alam ang NFD? Hindi ko nasasabihin sa'yo, kako. Aralin mo. Alamin nga naman, tama nga naman, Di ba? Kaya natin binabanggit ito. Ganun kahirap. Ang kalagayan ng ating agriculture sector. Kaya kailangan talagang i-restructure ito. Kaya naman pala kung may katwiran si Nelson masiphayo. Di ba? Kaya hindi ko makumbinsa hanggang ngayon. Pero kung mananatili ka sa pagiging siphayo sa buhay, yung pagkasiphayo, mapupunta tayo sa kanal. Kaya kailangan isipin natin kung paano natin pagtutulong-tulungan ito. Kaya nga nag-uusap-usap tayo Di ba? Lalo na yung mga kawatan dyan sa yung mga traders na yan. Na talagang sila yung pupunta sila sa mga farmlands na maliliit. Sila yung mga middlemen Maliliit na nga yung kita, pupuntahan pa nitong mga kawatan na ito, mga halimaw na yan, na walang konsensya itong mga tao ito. Pagkatapos itatago nila, at sila lang ang kikita. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Peace out.